Bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man wala o amma ba'd. Sa araw na ito, sa ika-17th ng Dhul-Qi'dah sa taong 1447 Ba'd al-Hijrah, nakatumbas ng ika-4 ng May sa 2026, muli tayong nagtitipon sa muhadara na ito na inihanda ng mga akhawat mula sa Marawi at ibang mga lugar. Hinihiling ko sa Allah subhanahu wa ta'ala na gantimpalaan sila ng pinakamainam na gantimpala para sa kanilang pagsisikap at ilagay ito sa timbangan ng kanilang mabubuting gawa. At ang paksa natin sa araw na ito ay ang kagandahan ng haya at ang pag-unawa sa kahalagahan ng haya, ng modesty sa buhay ng isang Muslima. Bilang panimula, alamin ninyo barakallahu fikum na mula sa pinakamalaking biyaya na ibinigay ng Allah sa atin ay ginawa niya si Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam bilang ating propeta, na siya ang huling propeta at sugo. At sa pamamagitan niya, ibinaba niya ang Quran. Tungkol sa propetang ito, sinabi ng Allahu Azza wa Jal sa Suratul Ahzab, لَقَدْ كَانَ لَكُمْ فِي رَسُولِ اللَّهِ أُسْوَةٌ حَسَنَةٌ لِمَنْ كَانَ يَرْجُو اللَّهَ وَالْيَوْمَ الْآخِرَ وَذَكَرَ اللَّهَ كَثِيرًا. Katotohanan, sa sugo ng Allah, mayroon kayong magandang halimbawa para sa mga humahangad sa Allah at sa araw ng paghuhukom, at yaong mga nag-aalala sa Allah ng marami. At tungkol sa propetang ito, sinabi ng Allahu Azza wa Jal sa Suratul Nun o ang Suratul Qalam, wa innaka la'ala khuluqin azim. Katotohanan, ikaw o Muhammad ay nasa dakila at pinakamainam na pag-uugali. At sa hadith ni Abi Darda radiyallahu anhu na iniulat ni Abi Dawud sa kanyang Sunan at si At-Tirmidhi sa kanyang Jami' at si Imam Ahmad sa kanyang Musnad, sinabi ng Propeta sallallahu alaihi wasallam, ma shay'un athqalu fi mizanil mu'min yawmal qiyamati min khuluqin hasan. Walang anumang bagay na mas mabigat sa timbangan ng mananampalataya ng isang mu'min sa yawmal qiyama, sa araw ng paghuhukom, kundi ang magandang pag-uugali. At sa hadith ni Abi Hurairah radiyallahu anhu na iniulat ni Imam Ahmad sa kanyang Musnad at si Imam Al-Bukhari sa kanyang Al-Adab Al-Mufrad at ni Al-Bazzar, at sinabi ni Sheikh Al-Albani rahimahullah ta'ala na ito ay sahih, sinabi ng Propeta sallallahu alaihi wasallam, innama bu'ithtu liutammima makarim wa fi riwaya salih al-akhlaq. Katotohanan, ako ay ipinadala upang ikumpleto ang mga magagandang pag-uugali. At walang duda na ang dalawang hadith na ito ay hindi salungat sa mga aya kung saan ipinadala ang mga propeta at ang mga sugo upang magbigay ng da'wa tungo sa tauhid. Dahil ang akhlaq, ang pag-uugali, ay nahahati sa tatlo. Ang una, ang akhlaq mo, ang iyong pag-uugali sa Allah subhanahu wa ta'ala, at papasok dito ang tauhid at lahat ng uri ng ibada, lahat ng uri na ng pagsamba. Ikalawa, ang pag-uugali mo sa mga tao, at ang ikatlo, ang pag-uugali mo sa iyong sarili. At maraming mga pag-uugali na inutusan tayo na sundin, tulad ng pagmamahal sa mahihirap, ang pagkaroon ng sidq, ang pagiging tapat, ang pagiging mapagbigay, ang pag-iingat ng dila, ang pagbibigay ng salam, at marami pang ibang mga pag-uugali na nararapat taglayin ng isang Muslim. At mula sa mga akhlaq na ito, mula sa pag-uugali na ito, na nararapat magkaroon ng isang Muslim, maging lalaki man o babae, ay ang
marangal na pag-uugali na tinatawag na al-haya. Kaya sinabi ni Al-Hafidh Ibn Hibban rahimahullah ta'ala sa kanyang aklat Rawdatul Uqala, al-wajibu 'ala al-'aqili luzumul haya. Nararapat sa isang taong may matinong pag-iisip na magkaroon at manatili sa al-haya. Li'annahu aslul 'aqli wa badhrul khairi wa tarkuhu aslul jahli wa badhrul syarr. Dahil ang haya, ito ang pinagmulan ng pag-iisip, ang tamang at malinaw at dalisay na pag-iisip at paggawa ng kabutihan. At ang pag-iwan ng haya, ito ay pinagmulan ng kamangmangan at paggawa ng kasamaan. Wal haya'u yadullu 'ala al-'aqli kama anna 'adamahu yadullu 'ala al-jahl. Intaha kalamuhu rahimahullah. Kaya ang haya, ito ay nagpapahiwatig ng pag-iisip ng isang tao. Tulad ng ang kawalan nito, ang kawalan ng haya, ay nagpapahiwatig ng kamangmangan ng isang tao. At sinabi ni Shaykhana Abdullah al-Bukhari, hafizahullah ta'ala, isa sa mga ulama dito sa Madina, pagkatapos niya binanggit ang qaul na ito, ang qaul ni Ibn Hibban rahimahullah ta'ala, sinabi niya, lihadha kullihi barakallahu fikum, kana lizaman ala ahli al-islami bi'ammatin walis-sunnati bikhasa an yu'na an-nasu bitarbiyati anfusihim wa ahlihim dhukuran wa inatha صغارا وكبارا ومجتمعين على التخلق بهذا الخلق العظيم والتذكير به. Kaya nararapat sa ahlul Islam, sa mga Muslim, sa pangkalahatan generally, at sa mga ahlus sunna sa particular, na bigyang pansin ang pagtuturo, ang pagbibigay ng tarbiya sa kanilang sarili at sa kanilang pamilya, lalaki man o babae, bata man o matanda, at ang ating lipunan at ang ating society ay magsikap na magtaglay ng dakilang pag-uugali na ito at magpaalala tungkol dito. Kaya pagkatapos sa mukaddima na ito, hahatiin natin ang muhadara na ito sa mga sumusunod. Ang una, ano ang kahulugan, ano ang definition ng al-haya, ano ang ibig sabihin ng al-haya. Ikalawa, ano ang mga fadail, ano ang mga kabutihan, at ano ang mga bagay na nabanggit tungkol sa al-haya ayon sa Quran at sa sunna ng Propeta sallallahu alaihi wasallam. At ang ikatlo, ang mga haqaiq o ang mga katotohanan tungkol sa al-haya. At ang ikaapat, iilang mga kasabihan, mga akwal na mga ahlul ilm, na mga scholar tungkol dito. Pagkatapos ang conclusion o ang pangwakas, khatamallahu lana wa lakum 'alal khair, naway ipangwakas ng Allah ang ating buhay at ang inyo rin sa kabutihan. Ang una, ano ang kahulugan, ano ang ibig sabihin ng al-haya? Sinabi ni Al-Hafidh An-Nawawi rahimahullah ta'ala sa kanyang aklat Al-Minhaj, at ang aklat na Al-Minhaj, ito ay ang kanyang aklat sa paliwanag ng kitab na Sahih Muslim Ibn al-Hajjaj. Habang ipinapaliwanag niya ang al-haya, sinabi niya, innahu khuluqun yab'athu 'ala ijtinabil qabih wa yamna'u min at-taqsiri fi haqqi dhil haqq. Ito ang haya, ito ay ang pag-uugali na naghihikayat upang umiwas sa lahat ng mga masasamang mga gawain, lahat ng mga maruruming mga gawain, at pumipigil sa pagkukulang sa karapatan, sa pagbibigay ng karapatan ng mga tao na may karapatan. At sinabi ni Al-Allama Ibn Muflih rahimahullah ta'ala sa kanyang aklat Adab Ash-Shar'iyya, huwa khuluqun yab'athu ala fi'lil hasani wa tarkil qabih. Ito ay ang pag-uugali na naghihikayat upang gumawa ng kabutihan at iwanan ang mga kasamaan. At ang ikalawang punto, ano ang mga bagay na nabanggit tungkol sa al-haya ayon sa Quran at sa Sunnah? Mula dito ay ang kasabihan ng Allah subhanahu wa ta'ala
sa Suratul Ahzab tungkol sa ating minamahal na propeta sallallahu alaihi wasallam. Sinabi ng Allah Azza wa Jal, Ya ayyuhalladhina amanu, la tadkhulu buyutan nabi illa an yu'dhana lakum ila ta'amin ghayra nadhirina inahu, walakin idha du'itum fadkhulu, فإذا طعمتم فانتشروا ولا مستأنسين لحديث إن ذلكم كان يؤذي النبي فيستحيي منكم والله لا يستحيي من الحق. O kayong mga mananampalataya, huwag kayong pumasok sa mga bahay ng propeta sallallahu alaihi wasallam maliban kung kayo ay pinahintulutan, at huwag kayong mag-antay sa pagluluto nito. Ngunit kapag kayo ay in-invite, pumasok kayo dito, pumasok kayo sa bahay ng propeta sallallahu alaihi wasallam. At kapag kayo ay nakapagtapos ng kumain, umalis na kayo at huwag kayong manatili upang makipag-usap. Katotohanan ito ay nakakapinsala sa propeta alaihi salatu wasalam. At ang propeta sallallahu alaihi wasallam, sinabi ng Allah subhanahu wa ta'ala, فَيَسْتَحِي مِنْكُمْ, siya ay nahihiya sa inyo. At ang Allah subhanahu wa ta'ala, la yastahi min al-haq, hindi siya nahihiya sa katotohanan. Kaya sinabi ni Al-Hafidh Ibn Kathir rahimahullah ta'ala tungkol sa aya na ito, al-murad, ang kahulugan nito, ang aya na ito, anna dukhulakum manzilahu bighayri idhnihi kana yashuqqu alayhi wa yata'adha bih. Ang kahulugan nito ay ang pagpasok ninyo sa kanyang bahay, sa kanyang tahanan, nang walang pahintulot ay mabigat para sa kanya at nakakapinsala ito sa kanya. Lakin kana yakrahu an yanhahum an dhalik min shiddati hayaihi alayhi salatu wassalam hatta anzalallahu alayhi an nahya an dhalik. Ngunit ayaw ng propeta sallallahu alayhi wasallam, ayaw niyang pagbawalan sila dahil sa tindi ng kanyang haya alayhi salatu wassalam, hanggang sa ibinaba ng Allah subhanahu wa ta'ala ang pagbabawal na ito sa aya na binasa natin kanina. Sa madaling salita, may mga tao na pumapasok sila sa bahay ng propeta sallallahu alaihi wasallam nang hindi nagpapaalam at nananatili ng matagal upang makipag-usap, at hindi ito gusto ng propeta sallallahu alaihi wasallam. Ngunit dahil sa kanyang alhaya, na mahiya siyang palabasin sila, hindi niya ito ginawa. At mayroon din tayong ilang mga akhlaq, ilang mga pag-uugali na itinuro tungkol sa pagbisita sa bahay ng ibang tao. At kung padadaliin ng Allah subhanahu wa ta'ala, tatalakayin natin ito sa ibang oras. Ngunit mula sa mga akhlaq, kapag tayo ay bibisita sa ibang mga tao, ay hindi dapat tayo pumasok sa bahay ng ibang tao nang walang pahintulot mula sa may-ari ng bahay. Ang ikalawang aya tungkol sa al-haya, ito ay kwento ng dalawang babae na tinulungan ni Propeta Musa alayhi salam na umigib. Pagkatapos sinabi ng Allah Azza wa Jal sa Suratul Qasas, فَجَاءَتْهُ إِحْدَاهُمَا تَمْشِي عَلَى إِسْتِحْيَاءٍ قالت إن أبي يدعوك ليجزيك أجر ما سقيت لنا فلما جاءه وقص عليه القصص قال لا تخف نجوت من القوم الظالمين. Dumating ang isa sa kanila, dahil dalawa sila, magkapatid. Dumating ang isa sa kanilang dalawa sa kanya, ibig sabihin kay Propeta Musa alayhi salam, habang naglalakad ng may alhaya, habang nahihiya siya. At sinabi niya, katotohanan ang aking ama ay tumatawag sa iyo upang gantimpalaan ka para sa inigib mo para sa amin. Tinatawag ka ng aking tatay para bigyan ka ng gantimpala dahil sa tulong na binigay mo sa amin, ang pag-igib. At nang siya ay dumating sa kanya, si Musa alayhi salam, nang dumating siya sa tatay ng babae na ito, kinuwento niya ang kanyang kwento. Ibig sabihin, ang kanyang pagtakas mula kay Fir'aun dahil papatayin siya ni Fir'aun. Sinabi ng tatay, sinabi niya, huwag kang matakot, la takhaf, najawta minal qawmi dhalimin.
dahil ikaw ay naligtas mula sa mga taong mapang-api. Sinabi ni Mujahid rahimahullah ta'ala mula sa mga tabi'in tungkol sa aya na ito, ya'ni annaha wadi'atun thawbaha ala wajhiha laysat bikharraja wala wallaja innama hiya qarratun fi baytiha. Ibig sabihin, ang babae na ito tungkol sa aya na ito, nang dumating siya na may haya, sinabi ni Mujahid rahimahullah ta'ala na inilagay niya ang kanyang damit sa kanyang mukha, tinakpan niya ang kanyang mukha. Dahil hindi siya palabas ng palabas sa bahay o sa madaling salita, hindi siya lakwatsera. Bakos siya ay mula sa mga babae na nananatili sa kanyang bahay. At sinabi ni Al-Allama As-Sa'di rahimahullah ta'ala sa kanyang tafsir tungkol sa aya, tamshi ala istihya, naglalakad ng may haya, na may kahinhinan, dalilun ala karami unsuriha wa khuluqiha al-hasan, fa innal haya'a min al-akhlaqil fadila wa khususan minan nisa. Ito ay katibayan ng kaniyang marangal na pinagmulan at magandang pag-uugali ng babaeng ito, sapagkat ang al-haya ay kabilang sa mga mararangal na pag-uugali, lalo na sa mga kababaihan. At ikumpara natin ang mga kababaihan sa panahon natin sa dalawang babae na nabanggit sa kisa na ito, sa kwento na ito. Lumabas lamang sila dahil matanda na ang kanilang ama, matanda na ang kanilang tatay, at lumabas sila dahil may pangangailangan sila upang umigib ng tubig mula sa balon. At nang makarating sila sa balon, hindi sila nakihalo sa mga kalalakihan na andoon sila malapit sa balon na umiigib. Bakos anong ginawa nila? Nagantay sila hanggang sa matapos ang mga kalalakihan. At tinulungan sila ni Propeta Musa alayhi salam. At nung bumalik ang isa sa kanila, tinakpan niya ang kanyang mukha dahil sa al-haya. At ikumpara natin ito sa mga kababaihan sa panahon natin na yon, na nakikihalo sa mga kalalakihan na hindi nila mahram, sa mga paaralan, sa mga trabaho, sa mga kalsada, na parang wala lamang ito sa kanila, parang wala silang pakialam. At ikumpara natin ito sa mga kababaihan sa panahon natin na yon, na hindi kayang manatili sa kanilang bahay, tulad ng inutos ng Allah subhanahu wa ta'ala sa kanila sa suratul Ahzab, وَقَرْنَ فِي بُيُوتِكُنَّ وَلَا تَبَرَّجْنَ تَبَرُّجَ الْجَاهِلِيَّةِ الْأُولَى. At manatili kayo, mga kababaihan, at manatili kayo sa inyong mga bahay, at huwag ninyong ipakita ang inyong mga kagandahan tulad ng ginagawa noong unang panahon ng Jahiliya. At ikumpara natin ito sa mga kababaihan sa panahon natin na yon, na palabas ng palabas sa kanilang bahay, laging lumalabas, lakwatsera, laging lumalabas ng bahay ng walang pangangailangan, at dahil dito sumasama ang syaitan sa kanyang paglabas. At ikumpara natin ito sa mga kababaihan sa panahon natin na yon, na walang haya, at ipinapakita nila ang kanilang mga mukha sa harapan ng mga tao, maging sa mga kalsada man o sa social media. Kaya nararapat sa isang Muslima na magkaroon ng al-haya. At marami pang ibang mga ayat tungkol dito. At sa hadith naman, fi sahihain, sa Sahih al-Bukhari at Sahih Muslim, mula sa hadith ni Ibn Umar radiyallahu anhuma, na sinabi niya, marra nabiyyu sallallahu alayhi wasallam ala rajulin wa huwa yu'atibu akhahu fil haya, yaqulu innaka latastahi hatta ka'annahu yaqul qad adarra bik. Dumaan ang propeta sallallahu alayhi wasallam sa isang lalaki habang pinipintas niya ang kaniyang kapatid, parang pinapagalitan kumbaga ang kaniyang kapatid dahil sa haya, dahil ang tao na ito ay may al-haya, meron siyang haya. At sinabi niya, ikaw ay kumbaga sumusobra ang iyong al-haya, ang pagiging mahiyain, na para bang sinasabi niya na ito ay nakakasama sa kanya. Faqala Rasulullah sallallahu alayhi wasallam, da'hu
فإن الحياء من الإيمان. Kaya sinabi ng propeta sallallahu alaihi wasallam, pabayaan mo siya sapagkat ang haya ito ay ito ay bahagi ng iman. Kaya ang haya ito ay hindi lamang isang pag-uugali para lang sa kababaihan, bagkus kasama na rin dito ang mga kalalakihan tulad ng nabanggit natin sa hadith na ito at ang aya kanina na ang propeta sallallahu alaihi wasallam ay mahiyain, meron siyang al-haya. At sa sahihain mula sa hadith ni Imran ibn Husayn radiyallahu anhu na sinabi ng propeta sallallahu alaihi wasallam, al-haya'u la ya'ti illa bi khair. Ang al-haya ay hindi nagdadala kundi kabutihan. At sa Sahih Muslim sinabi niya, al-haya'u kulluhu khair. Ang al-haya, lahat nito ay kabutihan. At sinabi ni Ibn Rajab rahimahullah ta'ala habang pinapaliwanag niya, limadha al-haya'u la ya'ti illa bi khair, wa limadha al-haya'u kulluhu khair. Bakit ang haya ay hindi nagdadala kundi kabutihan? At bakit ang lahat nito ay, ang buong al-haya ay kabutihan? Sinabi niya, dhalika annahu yakuffu an irtikabil qaba'ih wa dana'atil akhlaq wa yahuthu ala isti'mali makarimil akhlaq wa ma'aliha. Dahil ang al-haya ito ay pumipigil sa tao mula sa paggawa ng mga kasamaan at mga mababang pag-uugali na hinihikayat siya na taglayin ang mga mararangal at matataas na pag-uugali. At marami pang mga ahadith tungkol dito at dahil sa oras hindi natin mabanggit ang lahat. Ang ikatlong punto, barakallahu fikum, ano ang katotohanan ng al-haya? At babanggitin natin dito ang 5. Ang unang katotohanan tungkol sa al-haya, ang al-haya ito ay mula sa mga katangian ng Allah subhanahu wa ta'ala. Sa sahihain mula sa hadith ni Abi Waqid al-Laythi radiyallahu anhu, nabanggit dito, wa ammal akhar fastahya Allahu minhu. At ang isa sa kanila ay nahiya. Kaya nahiya ang Allah subhanahu wa ta'ala sa kanya. At sinabi ni Ibn al-Qayyim rahimahullah ta'ala sa Madarijus Salikin, amma haya'ur Rabbi ta'ala min 'abdihi fadhaka naw'un akhar la tudrikuhu al-afham wa la tukayyifuhu al-uqul. At ang haya ng Panginoon, ang haya ng Allah subhanahu wa ta'ala sa kanyang alipin, ito ay ibang uri. Hindi ito maabot ng pag-iisip at hindi ito may kakayang ilarawan ng mga isipan. Hindi natin ito ma-imagine paano mahihiya ang Allah subhanahu wa ta'ala sa kanyang alipin. Kaya wag natin isipin na ang haya ng Allah subhanahu wa ta'ala ay katulad ng haya ng mga tao. At ang ikalawang katotohanan, ang haya ito ay mula sa pag-uugali ng mga malaika, ng mga anghel. Sa Sahih Muslim mula sa hadith ni Aisha radiyallahu anha, sinabi ng propeta sallallahu alaihi wasallam sa kanya, ala astahyi min rajulin tastahyi minhul malaika. Hindi ba ako mahihiya sa isang tao? Sinabi ng propeta sallallahu alaihi wasallam, hindi ba ako mahihiya sa isang tao na kahit ang mga malaika, kahit ang mga anghel ay nahihiya sa kanya? At ang tinutukoy dito ay si Uthman bin Affan radiyallahu anhu. At ang ikatlong katotohanan, ito ay mula sa mga pag-uugali ng mga anbiya, ng mga propeta. Tulad ni Propeta Musa alaihi salam, sa Sahih al-Bukhari mula sa hadith ni Abi Hurairah radiyallahu anhu, sinabi ng propeta sallallahu alaihi wasallam, inna Musa alaihi salam kana rajulan hayyan sittiran la yura jilduhu min jildihi shay istihyaan minhu. Katotohanan, si Musa alaihi salam ay isang lalaking mahiyain at mapagtakpan. Hindi nakikita ang anumang bahagi ng kanyang balat dahil sa kanyang haya. At gayon din ang ating propeta sallallahu alaihi wasallam mula sa mga halimbawa na nabanggit natin kanina tungkol sa haya ng propeta sallallahu alaihi wasallam, at gayon din sa sahihain
mula sa hadith ni Abi Sa'id al-Khudri radiyallahu anhu. Sinabi ni Abi Sa'id al-Khudri radiyallahu anhu, kana Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam ashadda hayaan min al-'adhra'i fi khidriha wa kana idha kariha shay'an 'arafnahu fi wajhihi. Ang sugo ng Allah sallallahu alayhi wa sallam, siya ay mas mahiyain pa kaysa sa isang birheng babae. Ang isang babae na hindi nakapag-asawa dati, na ang babaeng ito na nananatili sa kaniyang kumbaga maliit na kwarto sa bahay. Dahil ang mga kababaihan dati na mga virgin, ibig sabihin hindi pa nakapag-asawa, or sa ibang salita, mga dalaga, dahil sa kanilang alhaya, nananatili sila dito sa itong maliit na kumbaga lugar sa kanilang bahay. Kaya sinabi ni Abi Sa'id al-Khudri radiyallahu anhu tungkol sa propeta sallallahu alaihi wasallam na mas mahiyain pa siya kaysa sa kanila. At kapag meron siyang hindi nagugustuhan, makikita namin ito sa kanyang mukha. At marami pang mga ahadith tungkol dito. At ang ikaapat na katotohanan, ito ay pag-uugali ng mga sahaba. Ang haya, ito ay mula sa mga pag-uugali ng mga sahaba. At mula dito, ang sinabi ni Abu Bakar as-Siddiq radiyallahu anhu, habang siya ay nagbibigay ng khutbah, ya ma'ashar al-muslimin, istahyu min Allah, fawalladhi nafsi biyadi, inni la'adhillu hina adhhab lilgha'iti fi al-fada'i, mutaqanni'an bithawbi, istihya'an min Rabbi Azza wa Jal. O mga Muslim, mahiya kayo sa Allah Azza wa Jal. Sumpa sa Kanya na nasa Kanyang kamay ang aking kaluluwa, kapag ako ay pumupunta upang dumumi sa isang lugar na bukas, tinatakpan ko ang aking sarili gamit ang aking damit dahil sa aking haya sa aking Panginoon, dahil nahihiya ko sa aking Panginoon. At gayon din ang hadith ni Ibn Umar sa Sahihain, nang nagtanong ang propeta sallallahu alaihi wasallam sa kaniyang mga kasamahan tungkol sa isang puno, walang nakasagot. At alam ni Ibn Umar radiyallahu anhuma ano ang sagot, ngunit hindi siya nagsalita, hindi siya sumagot. Bakit? Sinabi niya, fa'aradtu an aqula hiya an-nakhla fa idha ana asgharul qaumi fasakattu. At nais kong sabihin na tungkol sa tanong ng propeta sallallahu alaihi wasallam, na ang tinutukoy doon ay ang punong datiles or ang puno ng dates, ang nakhla. Ngunit nakita ko na ako ang pinakabata sa kanila doon sa pagtitipon na yun. Andun si Abu Bakar as-Siddiq, andun ang kanyang tatay si Umar bin Khattab at iba pa. Nakita niya siya ang pinakabata sa kanila, sinabi niya, kaya ako ay tumahimik. Kaya ikumpara natin ito sa mga kabataan na yon, na kapag sila ay nasa isang pagtitipon kasama ang mga mas matatanda sa kanila, ang iba sa kanila, wallahul musta'an, nakikisaw-saw sila agad at nagsasalita. At ito ay isang palatandaan ng isang tao ay kulang ng alhaya, kulang sa alhaya. At ang mga kababaihan mula sa mga ansar. Ang ansar, ibig sabihin, ito ang mga Muslim na nasa Madina, na tinulungan nila ang mga muhajirin. Nagtanong sila sa propeta sallallahu alaihi wasallam kung paano lilinisin ng isang babae ang kanyang sarili pagkatapos ng buwan ng dalaw, pagkatapos ng menstruation. At itinuro ito ng propeta sallallahu alaihi wasallam sa kanila kung paano talaga itong gawin. Kaya sinabi ni Aisha radiyallahu anha, ni'man nisa'u nisa'ul ansar, lam yakun yamna'uhunna al-haya an yatafaqqahna fid din. Napakainam ang mga kababaihan mula sa ansar dahil hindi sila napigilan ng al-haya upang maunawaan nila ang relihiyon. At ang aral na makukuha natin dito ay kapag ang isang tao ay nagsasaliksik ng kaalaman, naghahanap ng kaalaman, at gusto niya maunawaan ang din ng Allahu Azza wa Jal, hindi tama na iwasan natin ang pagtatanong dahil lamang tayo ay nahihiya. Bakos hindi ito lugar para sa ganong uri ng al-haya.
at ito ay al-haya al-madhmuma. Ibig sabihin, blameworthy na al-haya. At ang ikaapat na punto, mga iilang kasabihan, mga akwal ng mga ahlul ilm tungkol sa al-haya. Sinabi ni Zaid ibn Thabit radiyallahu anhu, "Man la yastahi minan nas, la yastahi min Allah." Sino man ang hindi nahihiya sa mga tao, ay hindi nahihiya sa Allah Azza wa Jal. At sinabi ni Salman al-Farisi radiyallahu anhu, "Idha arada Allahu bi'abdin halakan, naza'a minhu al-haya." Kapag nais ng Allah, kapag gusto ng Allah ang kapahamakan para sa isang alipin, inaalis niya sa kanya ang al-haya. Inaalis niya mula sa kanya ang al-haya. At sinabi ni Umar ibn Abdul Aziz rahimahullah ta'ala, "Al-haya'u ad-dinu kullu." Ang haya, ito ay ang buong relihiyon. At sinabi ni Ibn Uyayna, yani Sufyan ibn Uyayna rahimahullah ta'ala, "Al-haya'u zinatut taqwa." Ang haya, ito ang palamuti ng at-taqwa. At sinabi ni Ibn Hibban rahimahullah ta'ala, Abu Hatim ibn Hibban rahimahullah ta'ala, "Idha ishtadda haya'ul mar'i sana 'irdahu wa dafana masawi'ahu wa nashara mahasinahu." At pakinggan natin ito na maayos dahil dito natin makikita ano ang bunga kapag ang isang tao ay may haya. At ano ang bunga kapag ang isang tao ay wala siyang haya, wala siyang al-haya. Sinabi ni Ibn Hibban rahimahullah ta'ala, kapag naging matindi ang haya ng isang tao, napangangalagaan niya ang kanyang dangal. Naitatago niya ang kanyang mga kapintasan at ang kanyang mga kamalian. At naipapakita niya ang kanyang mga kabutihan. وَمَنْ ذَهَبَ حَيَاؤُهُ ذَهَبَ سُرُورُهُ وَهَانَ عَلَى النَّاسِ. At sino man na nawala ang kanyang haya, nawawala ang kanyang kasiyahan, at nagiging mababa siya sa paningin ng mga tao. وَمَنْ هَانَ عَلَى النَّاسِ مُقِتَ وَمَنْ مُقِتَ أُوذِيَ. At sino man naging mababa sa paningin ng mga tao, siya ay kinamumuhian ng mga tao. At ang sino man ang kinamumuhian ng mga tao, siya ay napipinsalaan. وَمَنْ أُوذِيَ حَزِنْ وَمَنْ حَزِنَ فَقَدَ عَقْلَهُ. At ang sino man napipinsalaan, siya ay magiging malungkot. At sino man ang magiging malungkot, mawawala ang kanyang pag-iisip. وَلَا دَوَاءَ لِمَنْ لَا حَيَاءَ لَهُ. At wala ng lunas, wala ng gamot para sa isang taong walang haya. Wala ng gamot para sa isang tao na walang haya. فَمَا نَرَاهُ مِنْ بَعْضِ النَّاسِ مِنَ الصَّفَاقَةِ وَالْبَلَادَةِ وَالتَّطَاوُلِ عَلَى أَهْلِ الْعِلْمِ وَإِطْلَاقِ اللِّسَانِ وَالْبَنَانِ بِأَنْوَاعِ الْقَبَائِحِ هُوَ مِنْ ذَلِكَ. Kaya ang nakikita natin sa ilan sa mga tao, mula sa mga tao na nawalan ng haya, nawalan ng hiya, at nawalan ng pakiramdam, at nagkaroon ng kalakasan ng loob laban sa mga taong maalam, sa mga ulama, at ang pagpapakawala ng kanilang dila at mga daliri sa iba't ibang uri na kasamaan laban sa mga ahlul ilm, ito ay bahagi niyan. Ito ay bahagi na nawalan siya ng al-haya. Intaha kalamuhu. Wa akhiran, at ang wakas, kaya nararapat sa isang Muslim na magsikap na magkaroon ng al-haya. May mga tao na nilikha ng Allah subhanahu wa ta'ala na taglay na nila ang pag-uugali na ito. Andyan na sa kanila ang haya. Ito na ang nature niya. Dahil ganun ang paglikha ng Allah subhanahu wa ta'ala sa kanya. At mayroon rin naman mga tao na hindi siya nilikha ng Allah subhanahu wa ta'ala na may haya, ngunit maari itong makakamit kapag sisikap ang isang tao at gawin niya ang mga dahilan. At sino man ang nagtataglay ng al-haya, ito ay magiging dahilan upang gawin niya ang iba't ibang uri ng pagsamba at iwanan niya ang mga kasalanan. At magiging dahilan din ito upang
iwanan ang mga mabababang gawain at upang maging maayos ang pakikitungo ng mga tao sa Kanya. At sino man ang walang alhaya, sasabihin natin sa Kanya, tulad ng sinabi ng Propeta sallallahu alaihi wasallam sa hadith ni Abu Mas'ud radiyallahu anhu sa Sahih al-Bukhari, "Idza lam tastahi fasna' ma syi't." Idza lam tastahi fasna' ma syi't. Kung wala kang hiya, kung wala kang alhaya, gawin mo ang nais mong gawin. At ito ang ito ang sinabi ng Propeta sallallahu alaihi wasallam. هذا والله أعلم وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم.